Magandang araw po sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong kwento na naman ang ating mapapakinggan sa araw na ito. Pero bago po tayo magsimula, ay paki-like po ang video at mag-subscribe na rin sa ating channel at i-hit niyo na rin po ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bagong kwentong ina-upload ng ating channel. At huwag niyo rin pong kakalimutan na mag-iwan ng komento o opinyon niyo para mas mapaganda pa po natin ang mga kwentong ating aabangan sa channel na ito. So simulan na po natin ang kwento at samahan niyo po kami hanggang sa dulo. Mainit na naman ang mga sagutan sa korte para sa paglilitis sa nasasakdal, kasama ang abogado nito na si Attorney Camila Reyes. Inakusahan si Bernadette Salazar sa salang estafa dahil sa pag-invest ng malaki para sa negosyong itatayo ng nasasakdal. Subalit si Bernadette ay biktima rin pala ng tunay na may sala na isang kilalang politiko. Habang gumugulong ang paglilitis, hindi maiwasan ng senador na si Brandon Marasigan na isa sa mga panauhin ng mga oras na iyon na humanga sa abogadong si Camila. Napakagaling kasi ng ginagawang pagkontra nito sa bawat tanong na ipinupukol sa kanyang kliyente. Nais kong pag-isipan ng hukumang ito ang lahat ng ebidensyang aming inilatag na nagpapakita na ang aking kliyente ay inosente at mararapat lamang na tugisin natin ang siyang tunay na may sala. Maraming salamat. Natapos ang panghuling talumpati ni Camila ng buong pagmamalaki na kanilang maipapanalo ang kaso. Hindi naman napigilan ni Brandon na lihim na mapangiti dahil sa namumuong paghanga sa dalaga. Makalipas ang 4 na buwan, nagtagumpay si Camila na mapawalang sala ang kliyenteng si Bernadette dahil sa matibay nilang mga ebidensya. Hindi na nakapagtataka na pumabor ang desisyon ng korte sa kanila. Marami na naman ang kanyang napahanga at nais pang kunin ang kanyang serbisyo at isa na rito ang senador. Nang sumunod na araw, laking gulat ni Camila ng pagbukas ng kanyang pinto, tumambad ang isa sa kilalang personalidad sa bansa. Ito ay walang iba kundi si Senator Brandon Marasigan, isa sa hinahangaan at kinagigiliwang senador dahil sa angkin nitong talino at kagwapuhan. Senator Marasigan, Attorney Camila Reyes, maaari ba kitang makausap ng personal? Sa kabila ng pagkagulat ng dalaga, kalmado lang naman ang binata na nakangiti ng sobrang tamis. Papunta pa lamang ako sa opisina. Bibigyan ko po kayo ng appointment ngayon para po makausap po kayo doon. Hindi mawala ang pagtataka ng dalaga sa biglaang pagbisita nito mismo sa kanyang tahanan. Ngunit mas minabuti niyang maging propesyonal at huwag itong bigyan ng ibang kahulugan. Nagpumilit pa rin naman si Brandon na tanggapin siya ni Camila sa bahay nito sa pamamagitan ng mga matatamis nitong salita. Hindi ba ako mapagbibigyan ng magaling na abogado na nakilala ko at bigyan ng special treatment na makausap ako ngayon sa kanyang tahanan? Senator, Masyado naman yatang formal ang tawag mo sa akin, attorney. Brandon na lang, please. mababakas na sa mukha ni Camila ang paghihinala bukod sa pagtataka, kaya naman natawa na lang bigla si Brandon. Masyado ka namang seryoso, Camila. Wala akong planong masama sa'yo. Gusto lang kitang makilala. Makikita naman sa mata ng binata ang sensiridad nito, ngunit hindi pa rin magawang makampante ng dalaga, sapagkat hindi naman lihim na si Brandon Marasigan ay engaged na sa fiancé nito na anak ng mayor sa lungsod, kung saan naging mayor din ang binata. Kilala ang angkan ng mga Marasigan sa politika, ngunit mas naging matunog ang pangalan nito nang maging general ng kasundaluhan at na-involve sa pagtugis ng isang malaking sindikato. Kung ganun pala, wala naman na akong choice, Senator, ang ibig kong sabihin, Brandon.
Tuloy po kayo sa aking munting tahanan. Talagang walang choice ang ginamit mong term ha. Nakulang na lang sabihin mong napipilitan ka lang, Camila. Heist, napakatapang mo talaga. Hindi na nakapagtataka na naipapanalo mo lahat ng kasong mahawakan mo. Mula sa pagiging mapilit na puno naman ng mga paghanga ang mga binibitawang salita ng binata. Kapansin-pansin din na hindi ito komportable habang nakaupo sa sala na mabilis namang napansin din ng dalaga. May problema ba, Brandon? Nakakakabang isipin na mag-isa ka lang dito. Matagal na akong nakatira sa condominium na ito. At kahit minsan naman, walang nangyaring masama sa akin. Pero siguro ngayon na may kilalang taong nakaupo sa sala ko, may posibilidad na magkaroon ng komosyon. Patuloy lamang na nakipag-usap si Camila sa kabila ng hindi pa ring maalis na pagtataka sa kanyang isipan sa kung ano kaya ang maaaring pakay sa kanya ni Brandon. Dalawa lang naman ang sinama kong bodyguard upang hindi kumuha ng atensyon sa ibang tenant dito. Isa pa, hindi ko naman nahayaan na may umabala sa espesyal na araw na ito ng buhay ko. Muli na namang nagtaka si Camila dahil habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, para bang unti-unti nang nagpapahiwatig ang binata ng kanyang dahilan ng pagbisita. Mawalang galang na po sa inyo, Senator, pero isa po akong abogado at hindi escort na maaari niyong gawing babae. Kung gusto niyo ay maaari ko kayong i-refer sa kakilala ng naging kliyente ko. Bigla na lamang naputol ang pagsasalita niya nang mapatawa ng malakas si Brandon. Grabe ka naman sa akin. Parang hindi ko naman yata magagawa yung bagay na yon. Lalo na't isa sa mataas sa posisyon ang kinabibilangan ko. Paumanihin kung na-offend ko kayo. Please, Camila. Iwasan mo sanang maging formal. Naiilang ako. Nakangiting biro pa niya, kaya naman lalong nagseryoso ang dalaga. Meron pa akong 4 na kasong hawak ngayon, kaya naman hindi ko matatanggapan kung anumang iaalok mo, Brandon. Pero marami akong kasamahan sa law firm na magagaling rin. Natitiyak kong muling sumabat si Brandon. At sa pagkakataong iyon, ibinulalas na nito ang pakay sa pagbisita niya. Nabanggit mo kanina ang pagiging babaero ko, Camila. Ang totoo niyan, halos ganoon na nga ang nais kong mangyari, pero sa professional na paraan. Panimula niya na nakadekwatro pa bago nagpatuloy sa pagsasalita. Gusto kong makipag-date ka sa akin at maging malapit tayo sa isa't isa. Buhat ng mapanood kita, hindi ka na mawala sa isipan ko. Gusto kong marinig ang mga opinyon mo. O kahit na anong ideya na mapapahanga ko. Paumanihin, Senator. Pero nakadrugs po yata kayo. Bakas sa boses niya ang pagkasarkastiko, kaya naman napangiti na lamang si Brandon. Siguro nga nakadrugs ako. Pero ibang droga ang dulot mo sa akin, Camila. Sa pagkakataong iyon, napatayo na si Camila at nagtungo sa pintuan upang muling buksan ang pinto upang palabasin ang bisita niya. Senator, kaunting pagkakamali pa ng mga salita mo. Natitiyak kong alam mo ang magiging consequence at maaring maging dahilan yan ang pagkikita natin sa korte. Hindi man direktang inihayag ni Camila ay nauunawaan ni Brandon na ang tinutukoy ng dalaga ay ang mga kasong may kinalaman sa karapatang pantao, pambabastos sa isang babae at maging ang trespassing. Sa galing na abogado ng dalaga, tiyak na magagawa nito ang lahat upang manalo. Kaya naman, tumayo na rin ang binata at naglakad patungo sa pinto upang sundin ang nais ni Camila. Paumanhin sa kinilos ko, Camila. Sana hindi pa ito ang huli nating pag-uusap. Pagkalabas ng binata, mabilis na ring sinara ni Camila ang pinto. Hindi niya mapigilang humawak sa dibdib dahil sa mabilis na pagtibok ng kaniyang puso. Hindi niya maiwasang makadama ng kaba sapagkat bakas ang pagiging seryoso sa muka ng batang senador. Lumipas lamang ang 1 linggo
muling nagtagpo ang landas ni na Camila at Brandon nang makita na naman niya itong nanunood sa isa sa kaniyang kaso. Panay ang pagpalakpak nito sa tuwing masasagot niya ng maganda ang mga tanong ng kalabang abogado. Maging ang pag-counter-attack nito sa mga testigo. Ang sabi mo, tinutukan ng baril ang nasasakdal habang sila ay nagpapambuno. Tama ba, Miss Eliza? Tanong ni Camila, isa sa mga testigo na mabilis namang sumagot. Oo, itinutok niya po ang baril kay George habang nagsusuntukan sila. Nakita mo ba kung saan galing ang kinuhang baril ng nasasakdal? Sa bawat tanong, agad ring sumasagot ang witness. Sa bag niya. Kinuha niya sa bag niya. Pagkasagot noon, napangiti si Camila at muling humarap sa judge. Kagalang-galang na hukom. Nais kong ipakita ang CCTV footage ng mga pangyayari ng mga oras na yon. At dito, makikita natin na walang kahit na anong uring bag na binanggit ng testigo. Kaya naman maaaring ang baril at ang droga na tinutukoy ay katulad rin ng bag na pawang mga kathang-isip lamang. Napuno ng bulong-bulungan ang buong hukuman matapos yon sapagkat ang nasasakdal inaakusahan ng possession of illegal drugs at firearms. Napakagaling mo talaga, Camila. Abot tenga na naman ang ngiti ni Brandon na halos mapapalakpak pa ng mga oras na yon. Habang si Camila naman hindi maiwasang mapaismid dahil natanaw na naman ang senador. Bakit nandito na naman yung baliw na senador na yun? Guwapo lang siya pero may sayad. Kahit anong pilit na iwas niya ay na-corner pa rin siya ng lalaki at agad siyang naimbitahan para kumain sa restaurant. Mabilis naman niya itong tinanggihan, subalit muling nagpumilit ang binata. Para sa isang senador na engaged na, sa tingin ko hindi magandang imahe ang makita kang may kasamang ibang babae habang nakain sa isang restaurant. Pero katulad ng sinabi mo noon, ayaw mong maging babae ko. Kaya naman, ang pagkain natin sa restaurant ay hindi bilang isang kalaguyo, kundi bilang isang kliyente. Hindi ba, Attorney Camila? Maaari nating pag-usapan ang kaso sa aming opisina. Isa akong kilalang tao at natural lang na magdemand ako ayon sa kapasidad ko bilang kliyente. Maging si Brandon, pinairal na rin ang kanyang pagiging matalinghaga upang mabago ang pangit na impresyon sa kanya ni Camila noong una silang nagkita. Bahagyang natahimik tuloy ang dalaga sapagkat sa pananalita kasing iyon ng senador, wala nang bakas ng pamimilit, kundi pawang request lamang ng isang kliyente na hindi niya maaring tanggihan. Kung ganon tayo na, Senator Brandon. Lihim namang napangiti si Brandon dahil alam niyang nagtagumpay siya sa nais niyang mangyari at ito ay ang makausap ng sarilinan si Camila. Hindi naman lingid ito sa kaalaman ng dalaga sapagkat base na rin sa kilos at ngiti ng senador, alam niyang maaaring ipilit na naman ito ang iniaalok sa kanya. Hindi na rin nagulat si Camila. Nasa isang pribadong kwarto ng restaurant sila nag-dine in dahil alam niyang nais siyang makausap nito ng solo. Pumili ka ng kahit na anong nais mo, Camila. Kung ano na lamang ang orderin niyo, Senator, yun na rin sa akin. Pilit na tinitimbang pa rin ng abogada ang kilos ng kanyang magiging bagong kliyente. Kung talagang iyon nga ang pakay nito sa kanya. Sige. Kung yun ang nais mo. Simpleng sagot lamang din naman ni Brandon at pinatawag na ang waiter. Laking gulat ni Camila na animoy isang selebrasyon ang gaganapin sa dami ng putaheng inihain sa kanilang lamesa. Brandon, anong kalokohan to? Napangiti ng matamis ang binata nang banggitin ni Camila ang kaniyang pangalan. Hindi ko alam kung ano ang gusto mo eh. Kaya pinahanda ko lahat ng special menu. Hindi ito nakakatuwang biro, Senator. Pero hindi naman ako nagbibiro, Camila. Tayo nang kumain at nagugutom na rin ako. Aya pa nito, kaya naman sumunod na lamang ang dalaga.
At sa dami ng putahe, hindi nila ito nagawang ubusin. Ang iba pa nga, hindi naman nagalaw, kaya hindi napigilang mag-react ni Camila. Nagsasayang ka ng pagkain. Napakaraming batang naghihirap at nagugutom. Sermon pa nito, na agad din namang sinagot ng binata. Hindi ba dapat ang sisihin na ikaw, Camila? Kung pumili ka lang sana kanina ng nais mo, hindi ko naman gagawin yan. Aba, talaga namang ako pang may kasalanan. Bakas ang inis sa mukha ng dalaga, kaya naman pinag-isipan muna ng binata ang dapat niyang isagot. Subalit, hindi siya muling nagsalita. Sa halip, tinawagan nito ang kanyang assistant mula sa cellphone. Agad rin namang pumasok si Wilson at lumapit sa amo. Tawagin mo ang lahat ng tao natin at pumuwesto kayo sa kabilang kwarto. Ipadala mo ang lahat ng pagkain na ito at pagsaluhan nyo. Mahina man ang boses niya, dinig pa rin naman iyon ni Camila, ngunit nanatili lamang itong tahimik. Ilang saglit lamang ang lumipas, nagsidatingan na rin ang mga waiter upang alisin at linisin ang kanilang table. Nang mapagsolo na ang dalawa, doon lamang nagsalitang muli si Brandon. Sa tingin ko, ay maaari na tayong mag-usap, Atty. Camila Reyes. Ginawan ko na ng paraan ang kinakagalit mo. Kinakagalit ko? Hindi ko naman pinag-utos na gawin mo yon. Sinasabi ko lang ang impormasyon na hindi mo alam. Iniisip mo bang mangmanga ko sa kalagayan ng mga maralita? Ngayong isa akong personalidad na nasa politika. Panay lamang ang sagutan ng dalawa sa kanilang mga opinyon na bandang huli, si Brandon din naman ang nagbago ng topic. Saglit na natahimik ang senador habang nakatitig sa nagngingit-ngit pa rin sa galit na abogada. Palibhasa ay lumaki kasi sa kahirapan, kaya ganoon na lamang ang kanyang pagtutol sa kilos ni Brandon na alam niyang pinanganak na mayaman. Alam niyang ang layo ng kanilang pinanggalingan, kaya naman naiinis siya na para bang siya pa ang dapat na humingi ng paumanhin. Sa lalim ng iniisip mo, hindi ko na alam kung paano pa kita mai-impress. Nakangiting biro bigla ng binata. Kaya naman, mabilis na namula ang mga pisngi ni Camila. Mabuti pa, magsimula na tayo sa kasong nais mong hawakan ko, Senator. Hindi ba't nais kong Brandon na lamang ang itawag mo sa akin? Subalit tinatawag mo rin naman akong attorney. Siguro naman walang masama sa pagiging formal nating dalawa. Kung ganon, Camila, wala akong kasong nais ipahawak sa'yo. Ngunit meron akong nais na iyalok sa'yo. Muling nagtaas ang kilay si Camila at mabilis na sumabat. Kahit bayaran mo pa ako ng buong kayamanan mo, hindi ako papayag na maging babae mo, Brandon. At nais kong balaan kang muli. Subukan mo pang yurakan ang pagkatao ko. At hindi na ako magdadalawang isip na dalhin to agad sa piskalya. Seryosong banta pa niya, kaya agad na natawa si Brandon. Pero wala naman akong naaalala. Naniyurakan ko ang pagkatao mo, Camila. Isa pa, hindi mo pa ako pinapatapos sa alok na nais kong sabihin. O baka naman iniisip mo talagang yun ulit ang sasabihin ko. Nakangiti pa niyang tugon. Mabilis tuloy nakaramdam ng hiya si Camila at itinikom na lamang ang bibig. Hindi ko alam kung paano ko babawiin ang impresyon mo sa akin. Pero ang nais ko ay kunin ka bilang personal kong tagapayo. Nag-retire na kasi ang magaling kong advisor kamakailan lang. Sabihin mo sa akin kung magkano ang sahod na nais mo. Hindi ko matatanggap yan. Ang serbisyo ko ay para lamang sa mga walang kakayahan na magbayad ng abogado. Yun ang naging panuntunan ko. Kaya paumanhin, Brandon. Maghanap ka na lamang ng iba. Mabilis na tumayo si Camila na ipinagtaka naman ng binata. Hindi naman na niya mawari kung nakapagbitaw ba muli siya ng mga salitang naka-offend dito. Para kay Brandon, talagang napakahirap unawain ng babaeng kaharap niya, na dahilan upang mas lalo siyang maging interesado rito. Ilang hakbang pa lamang ang nilalakad ng dalaga
ay agad na pinigilan ito ng senador sa pamamagitan ng paghawak sa braso nito. Hindi ka aalis nang walang pahintulot ko, Camila. Bakas ang pamamaos sa tinig niya sapagkat ng mga sandaling yon, bigla na lamang siyang nakaramdam ng init sa katawan. Ang mahawakan ang makinis at maliit na braso ni Camila, nagbigay sa kanya ng mga katanungang hindi niya dapat isipin sa mga oras na yon. Katulad na lamang ng kung makakayanan ba ng katawan ni Camila na tanggapin ang kanyang mga haplos at paghawak. Para bang nasa ibang dimensyon na ang utak ng binata at napakalayo na ng nararating nito. Nahinto na lamang siya nang bigla na lamang maramdaman ang pagtabig ng kamay niya sa braso na nakahawak kay Camila. Salamat sa pananghalian, Senator. Mauuna na ako. Nagmamandali na siyang naglakad palayo at iniwan ang nakatulala pa rin si Brandon. Napailing na lamang ito at niluwagan ang necktie dahil para bang pawis na pawis ang buo niyang katawan. Hindi na nga maitatatuwa pa ni Brandon ang pagkahumaling sa abogadang si Camila. Talagang nais niyang mapalapit dito sa kahit na anong paraan. Ayaw man niyang gumamit ng koneksyon, mukhang mapipilitan pa rin siya. Sapagkat walang duda na matindi ang prinsipyo ng dalaga sa protesyon nito. Dali-daling nagpunta ang dalaga sa opisina ni Brandon na labis na ikinagulat nito sapagkat siya naman ay nasa gitna rin ng isang sensitibong sitwasyon. Mag-usap tayo ngayon din, Senator Brandon. Matigas na pahayag nito na ikinabigla rin naman ng kamiting ng binata. Nagtinginan na lamang ang mga ito na para bang nangungusap kung ano ang kanilang gagawin. Tinawagan naman ni Brandon ang assistant at inutusang dalhin si Camila sa sariling silid nito. Masaya akong binisita mo ako ngayon, Camila. Pero nais kong humingi ng paumanhin sa ilang minutong paghihintay sa kwarto ko. Kailangan lang naming tapusin ang meeting na ito. Maghihintay na lang ako sa labas. Hindi ko na kailangan pumunta sa kwarto mo. Tanggi naman ng dalaga, kaya't muling nagtinginan ang mga nasa kwarto dahil noon lamang nila nakita na may isang babaeng nakipag-usap ng ganoon sa senador na tinaguri ang matador noong general pa ito bago napunta sa ganoong posisyon. Hindi ko naman yata matim na maghintay. Ang aking espesyal na bisita sa labas. Bakit hindi ka na lamang umupo at sumali sa aming usapan? Lalo pang nagulat ang lahat sa pahayag na yon ni Brandon at nagsimula na magbulungan na. Sino ba ang babaeng yan at parang napaka-importanteng tao sa senador? Wika ng isa sa katabi. Ang alam ko'y abogado ang dalagang yan. Natigil ang bulungan ng mga ito nang muling magsalita ang binata. Si Atty. Reyes. Kinukuha ko siya bilang aking bagong advisor. Kaya hindi kayo dapat mangamba kung narito man siya sa usapan natin. Alam mong hindi yun ang dahilan ng pagpunta ko. Hindi na rin niya natapos ang sasabihin sapagkat hinawakan siya ni Brandon sa braso upang alalayan patungo sa isa sa mga upuan. Idinikit rin nito ang muka sa buhok ng dalaga upang bumulong. Kapag tumutol ka pa sa palabas na ito, natitiyak kong iisipin nila na isa kitang babae na alam kong pinakaayaw mo, kaya sumunod ka na lang. Wala nang nagawa pa si Camila dahil ayaw din naman niyang maging usap-usapan ng kahit na sino, lalo na at kilalang tao si Brandon. Nang makaupo na sila, nagsimula muli ang pagpupulong. Naunang magsalita ang kanang kamay nito. Katulad ng sinabi ko sa inyo, Senator, kumikilos na ang sindikatong minsan nyo nang naipakulong at natitiyak namin na nasa panganib ang inyong buhay. Agad namang gumuhit ang pagkabigla sa mukha ni Camila dahil sa narinig. Sa mga sandaling yun, kasi wala pa siyang kaalam-alam sa personal na pagkakakilanlan ni Brandon. Hindi pa niya nagawang mag-research tungkol sa background nito sapagkat hanggat maaari, ayaw talaga niyang ma-involve dito.
Dahil ba ito sa paglabas ni Aurelio sa kulungan? Wala naman sa mukha ng binata ang kahit na anong takot o pag-aalala sa sitwasyon. Sumagot naman ang isa sa kamiting na may hawak ng buong data. Oo, Senator. Nakapagpiyansa ito dahil sa napakagaling ng counter affidavit na isinabmit ng mga abogado niya. Kaya naman ngayon, nagsimula na silang kumilos. Ayon nga sa report ay utos ito ng kanilang pinuno at maaaring nakikipag-ugnayan na rin ito sa iba pa nilang mga miyembro. Katulad ng sinabi ko sa inyo noon, hindi si Aurelio ang mastermind. At oras na makita ko muli ang taong yon, natitiyak kong makikilala ko siya. Subalit sa ngayon, ang inaalala ko lang ay ang mga kabataan na isinama nila sa gubat. Pagbabago niya sa topic, kaya mas lalong naging interesado si Camila na makinig. Muling nagsalita ang kanang kamay niya at nagpaliwanag. Ayon sa report, ay 10 kabataan ang nakitang sakay ng isang van. 3 doon ay kababaihan na nasa edad na 15 pataas. At ano ang plano niyong gawin? Hintayin na lamang na matagpuan ang mga batang yon na wala ng mga buhay sa bakanteng lote? Galit na sumabat si Camila na ikinagulat naman ng lahat maging ni Brandon. Sumagot naman muli ang tauhan. May mga tao kaming nagmamanman sa kanila. Inaantay na lang namin ang susunod na iuutos ng senador. Anong plano mo? At bakit hindi pa ito ipaalam sa kapulisan? Matapang niyang tanong sa binata na tumayo upang siya ay marinig. Muli na naman tuloy nagulat ang mga nasa harapan nila. Napasandal lang naman si Brandon sa kanyang silya habang nakatitig ng husto kay Camila. Hindi naman lingid sa kaalaman mo na dati akong general. At katulad ng nasa report, sa kabundukan din nila ang mga bata. Ang mga sundalo ang dapat na pumunta roon at hindi ang mga pulis. Nakikipag-cooperate na ako sa kanila. Mahirap nang ilabas sa publiko ang balitang ito dahil maaring mapahamak ang mga batang iyon, Attorney Camila. Napagkasunduan na ang senador mismo ang siyang pupunta upang makipagnegosasyon sa mga sindikato kapalit ng mga kabataan. Ayaw mang pumayag ng mga tauhan, wala na silang nagawa dahil alam naman nilang ganoon talaga ang ugali ng senador. Nang maiwan na lamang sina Brandon at Camila sa kwarto, doon na lamang muli nagsalita ang dalaga. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Natutuwa ako na makita ang mga mata mo na nag-aalala sa akin. Biro pa niya, kaya naman hindi napigilan ng dalaga na sakyan ito. Wala naman akong pakialam sa desisyon mo. Ang iniisip ko yung mga kabataang nadamay sa gulong to. Bakit hindi ka sumama sa akin, Camila? Gusto mo ba akong isama sa hukay mo? Bakit? Natatakot ka ba? Para bang naghahamunan muli ang dalawa at walang sino man ang nais na magpatalo. Bakit naman ako matatakot kung hindi naman ako kasali sa negosasyon? Kung ganoon, sasama ka? Nakangiting wika pa ni Brandon, naramdam ang kanyang pagkapanalo. Sasama ako para sa mga kabataang yon. Hindi dahil sa'yo. Asa ka. Mabilis na tumayo si Camila upang umalis na, ngunit hinawakan na naman siya ni Brandon at sa pagkakataong iyon, sa 2 braso na ito, humawak na may kasamang paghaplos. Gusto ko sanang bukas na tayo kaagad umalis. Pero meron pa akong dapat ayusin. Kaya naman ipapasundo na lamang kita kay Wilson sa Huwebes. 8:00 ng umaga. Magkita tayong muli, Camila. Hindi inaasahan ng dalaga ang biglaang pagbebeso ng binata sa kanyang pisngi bago nito binitawan ang kanyang braso. Alam ni Brandon na isang sugal ang pagbigyan ang pagkahumaling niya kay Camila, lalo na at nakatakda na siyang ikasal sa anak ng kanyang kapartido sa probinsya. Subalit, kumpara sa pagiging interesado niya ng husto sa abogada, wala siyang kahit na anong nararamdaman para sa fiancé. Tanging ang posisyon lamang niya ang nais niyang pakaingatan, kaya siya pumayag sa kasunduang iyon. Ngunit ano't ano pa ang mangyari, ipinangako niyang poprotektahan niya si Camila. Anuman ang maging kahihinatnan ng kapusukan niyang yon,
Isang bagay lamang ang malinaw sa isipan ni Brandon at iyon ay ang maangkin ng tuluyan ang abogadang nagpatibok sa kanyang pusong bato. Habang nag-iimpake naman si Camila ng mga dadalhin, hindi niya maiwasang mangamba dahil sa mga narinig mula sa pag-uusap na yun ng mga tauhan ni Brandon. Ayaw man niyang mag-isip ng husto, subalit may pakiramdam kasi siyang ang Aurelio na tinutukoy nila ay may kaugnayan sa taong tumulong noon sa kanya. Bago kasi marating ang kinilalagyan niya ngayon, dumanas muna ito ng maraming paghihirap at nagawa pang kumapit sa patalim. Kaya naman, hindi kaya ng kanyang konsensya na may 10 kabataan na maaaring dumaranas din ng paghihirap na kanyang pinagdaanan noon. Malayo ang naging biyahe nila, kaya't nakatulog na si Camila sa mga bisig ni Brandon nang hindi nito namamalayan. Walang tigil naman ang paghaplos ng binata sa buhok ng babaeng kanyang kinahuhumalingan. Kung noong una parang tawag lamang ng laman ang nais niya, ngayong yakap si Camila, bigla na lamang itong nagbago. At ang tanging nais niya, maangkin ito, hindi lamang dahil sa gusto niya, kundi dahil sa gusto rin siya ng dalaga. Nang magising na si Camila, mabilis itong lumayo sa pagkakahiga sa dibdib ni Brandon, kaya't natawa naman agad ang binata. Relax ka lang. Wala akong ginawang masama sa'yo. Nagulat nga ako nang bigla ka nalang nahiga sa balikat ko eh. At sinamantala mo naman. Nahihiyaman, pilit pa rin nakipagtalo ang dalaga. Bakit ko naman tatanggihan ang pambihirang pagkakataon na yon, Camila? Pilyong ngiting, sabi naman nito. Walang ano-ano naman ay nahampas ng bahagya ni Camila ang braso nito bago bumaba ng kotse. Siya namang biglang pagtawa ni Brandon. Talaga nga namang dama niya na magiging masaya ang mga oras na yon sa kabila ng panganib sa buhay dahil teritoryo yon ng mga kalaban. Matapos kumain ng dinner, inihatid na muna ni Brandon si Camila sa kwarto na tutuluyan nito habang sila ay nasa lungsod na yon. Magpahinga ka na muna. Alam kong napagod ka sa haba ng biyahe natin. Salamat. Pero paano kayo? Okay na sana kung ako lang ang inaalala mo. Huwag kang mag-alala. Magdamag na may magbabantay sa atin. Magpapalitan kami. Ako? Anong gagawin ko? Sa negosasyon kita isasama. Sa ngayon, dumito ka na lang muna sa kwartong to. Sigurado ka ba, Brandon? Napapangiti talaga si Brandon sa tuwing naririnig na tinatawag ni Camila ang pangalan niya. Palagi na lamang niyang ini-imagine na sana ganoon din katamis ang maging pagtawag nito sa kanya habang sila ay nagsisiping. Natutulala ka na naman. Kinakabahan ka ba? Bigla na lamang napukaw muli ang pantasya ni Brandon at natawa sa tanong na yun ng dalaga. Siyempre hindi, no. Ikaw lang naman ang dahilan kung bakit ako natutulala. Sige na, mag-rest ka na. Sa kabila ng birong yon, hindi pa rin maiwasan ni Camila ang mamula sa kanyang pisngi. Minsan nga ay nais na rin niyang isipin na talagang may gusto sa kanya si Brandon. Bakit ko ba iniisip yun? Nandito ako para sa mga bata. Tigilan niya nga ako sa mga pambobola niya. Galit niyang saad sa sarili bago nahiga sa kama. Nagkaroon naman si Brandon ng seryosong pagpupulong sa mga sundalong pinadala sa kanya. Nagplano sila ng mga gagawin oras na magsimula na ang negosasyon. Alam niya ang panganib na kakaharapin, ngunit nais rin niyang makuha ang loob ni Camila sa pagkakataong yon. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Camila sapagkat nakarinig siya ng mga ingay mula sa labas. Sa kabila ng bilin ni Brandon na manatili lamang siya sa kwarto, anuman ang mangyari, lumabas pa rin siya at nagtungo sa sala. Noong una ay nangamba siya dahil wala siyang nakitang kahit na sino sa buong tahanan.
Kabado man ay nagtungo siya sa pinto at tuluyan ng lumabas. Si Brandon naman na nag-aayos ng CCTV camera sa tapat ng bintana ng silid ni Camila ay muli siyang natulala nang makita ang dalaga na nakasuot lamang ng pantulog nitong nightgown. Bahagya tuloy umuga ang hagdan ng tinutungtungan niya kaya't napilitan siyang tumalon. Laking gulat naman ni Camila at halos mapatakbo pabalik sa loob ng bahay. Camila! Agad na tawag ni Brandon at paika-ika pang hinabol ang dalaga. Brandon? Ano bang ginagawa mo dyan? Kala ko naman kung sino na. Hindi maiwasan ni Camila ang sermonan na naman ang binata. Ngunit sa kabila nito, nanatili pa rin ang maiinit na pagtitig sa kanya ni Brandon na para bang sinusuri nito ang buong katawan ng babaeng kaharap. Hindi rin kasi maikakaila na bakat ang napakaganda nitong figura. Noon lamang tuloy na alala ni Camila na nakasuot lamang pala siya ng nightgown at walang kahit na anong suot na underwear. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang dibdib. Siya namang marahang paglapit sa kanya ni Brandon. Walang ano-ano, hinawakan nito ang baba ng dalaga at hinaplos ng maiinit niyang palad ang mukha ni Camila. Napakaganda mo, Camila. Bakas ang animoy na mamaos na para bang ito ay nahihirapan sa pagsasalita. Ilang saglit pa silang nagkatitigan. Hinubad na nga ni Brandon ang suot na jacket at ipinatong sa balikat ng dalaga. Ayoko may makakita sa iyong iba na ganyan lamang ang suot mo at baka mapatay ko siya. Pagbibiro pa nito, kaya naman nahampas naman ni Camila ang balikat niya. Sira ka talaga. Seryoso ako, Camila. Bakas sa mukha ni Brandon na masaya ito dahil kahit papano nagbabago na ang pagkikitungo sa kanya ng dalaga. Alam niyang malayo pa ito sa nais niyang maging relasyon nila. Ngunit para sa kanya, ito ang magiging simula ng lahat. Kailangan lamang niyang kontrolin ang sarili. Lalo na at nakabibighani talaga ang alindog ni Camila. Nang ganoon pa lamang ang itsura nito. Paano na lamang kung makita niya na ang buo nitong katawan. Natitiyak niyang maaangkin niya ang pagkababae nito. Abot hanggang langit. Natutulala ka na naman dyan, Brandon. Tapik niya sa binata habang sila ay nakatayo sa harap ng kanyang silid. Mabuti pa magpahinga ka na. At uulitin ko, huwag kang lalabas ng kwartong ito nang hindi ko alam, Camila. Akala ko ba kasama mo ako sa misyon? Bakit para naman akong preso kung ikukulong mo lang ako dito? Hindi ganon yun, Camila. Maganda kang abogada. Pinuprotektahan lang kita. Ayoko may mangyaring masama sa'yo, no? Muli niyang hinaplos ang pisngi ni Camila at sa pagkakataong yun, hindi napigilan ng dalaga na ipikit ang kaniyang mga mata at damhin ang mainit na palad nito. Napayuko tuloy ang binata at bumulong. Camila, kapag hindi ko huminto sa pang-aakit sa akin, mahihirapan akong pigilan ang sarili ko. Ano bang pinagsasabi mong inaakit kita? Mabilis na umiwas ang dalaga, ngunit bakas ang pamumula ng kanyang pisngi. Hindi rin kasi niya maitatanggi na nakadama rin siya ng init ng mga sandaling yon. Bukas ng umaga, nakatakda na ang unang negosasyon. Kaya't magpahinga ka na, Camila. Hindi na pinigilan pa ni Brandon na halikan ang buhok ng dalaga. Bago nito binuksan ang pinto at hinintay muna itong makapasok sa loob. Walang tigil ang pag-iisip ni Camila kay Brandon para kasing unti-unti na nga siyang nahuhulog sa bitag nito. Maging siya, nagiging interesado na rin talaga sa binata. Kinabukasan ay nakakasana ang buong plano. Lulan ng iisang sasakyan sina Brandon at Camila habang nakasunod naman ang mga escort nilang sundalo. Matarik na ang paakyat na bundok, kaya naman nagsimula na rin silang maglakad. Walang oras na hindi hawak ng binata ang kamay ng dalaga.
at talaga namang inaalalayan niya ito hanggang sa makarating na sila sa kubong tutuluyan. Matapos magpahinga, tumuloy na rin agad ang dalawa sa kanilang pakay. Kasama ang ilang sundalo, nagtungo sila sa lugar kung saan nakipagkasundo ang mga salarin na makipag-usap. Nais kong makita ang mga kabataan. Paano kami makakasigurado na buhay pa nga sila? Si Camila agad ang siyang unang nagsalita, kaya naman hinawakan ni Brandon ang kamay niya at umiling. Nandito kami para pagbigyan ng hiling nyo, kapalit ng mga bata. Binago nito ang tono ng pakikipag-usap, kaya naman natawa na lamang ang representative ng sindikato. Pero wala naman kaming hinostage na kabataan. Kusa silang sumama sa amin. Nahinto ito sa pagsasalita dahil mabilis na sumabat si Camila. Sinungaling! Imposibleng sumama ang mga kabataang yun sa inyo nang walang kapalit. Camila, huminahon ka. Agad na inawat ni Brandon ang dalaga at hinila ito patungo sa kanyang likuran. Siya namang sagot rin ng kanilang kausap. Ang tapang ng kasama mo, General. Mukhang magugustuhan yan ng aming pinuno. Wika nito na sinang-ayunan pa ng kasamahan. Oo nga, mahilig si boss sa palabang babae. Ano kaya kung ang kasunduan ay ang babaeng yan? Kapalit ang mga kabataang yon. Sira ka ba? Isang babae para sa 10. Ganon ba ka-espesyal ang babaeng yan? Natawa naman ang isa. Bigla na lamang naramdaman ni Brandon ang mahigpit na pagkapit ni Camila sa kanyang damit mula sa likuran. Daman niya ang takot nito, kaya naman muli siyang nagsalita. Nandito kami para sa negosasyon, hindi para ibigay sa inyo ang kasintahan ko. Ikinagulat naman ni Camila ang sagot niya. Siya namang pagsabat rin ng representative. Napakatapang naman pala ng kasintahan mo, General. At nagawa pang samahan ka, maging sa paghukay ng inyong libingan. Bigla na lamang naglabasan ng mga baril ang sundalong kasama nila, kaya sinundan din ito ng mga salarin. Nagkatutukan ng matataas na baril ang bawat isa, kaya't nagsalita muli si Brandon. Isang pambabastos pa sa aking kasintahan ay natitiyak kong dadanak ang dugo rito. Ipaalam mo kay Samuel na pumarito ako upang makiusap sa kanya ng personal at hindi ang isang pipitsyuging katulad mo. Ako si General Brandon Marasigan at hihintayin ko siya bukas ng ganitong oras rin. Kapag hindi niya sinama ang 10 kabataan na kinuha niyo, ay lulusubin ko ang kuta niyo hanggang sa maubos ang lahat ng miyembro niyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Matapang at talaga namang bakas ang pagiging makapangyarihan ng bawat salitang binitawan ni Brandon na maging ang mga kausap nila ay natameme. Hindi tuloy maiwasan ni Camila na agad humanga sa binata. Unti-unti niyang nauunawaan na hindi lang basta mayabang na senador si Brandon, kundi mas may malalim pa itong pagkatao at nais niya itong alamin. Maging ang Samuel na binanggit nito, isa rin sa mga gumugulo sa kanyang isipan, kaya't nakapagtagpi-tagpi na siya sa bawat impormasyon. Ang pagdukot sa mga kabataan, ang paglaya ng lalaking Aurelio ang pangalan, maging ang Samuel na binanggit ni Brandon ay maaaring may kaugnayan sa kaniyang nakaraan. Napansin ni Brandon ang pagiging tahimik ni Camila. Pagbalik nila sa kubo at naisip nito na takot ito dahil sa naging kaganapan, kaya naman tahimik itong naupo sa tabi ng dalaga at muling hinawakan ang mga palad nito. Hindi mo kailangan matakot, Camila. Poprotektahan kita. Pangako yan. Salamat, Brandon. Alam ng dalaga na seryoso naman ito sa kanyang pinangako, ngunit mas gumugulo sa isipan niya ang pagbunyag ng katotohanan. Ayaw man niyang muling madikit sa pangalan ni Samuel, mukhang itinadahanang sila ay muling magkita.
Sa pag-aakala naman ni Brandon na hindi pa rin nawawala ang takot sa puso ni Camila, hindi na ito nakapagpigil at pumasok na sa kwarto ng dalaga. Tahimik niya itong pinagmasdan habang ito ay natutulog. Hindi mo kailangan mangamba, Camila. Bulong niya habang mahinahong hinahaplos ang mukha ng iniibig na dalaga. Unti-unti rin niyang inilapit ang mukha upang sana mahalikan ito sa labi. Subalit muli na naman siyang nagpigil at hinalikan na lamang ito sa noo. Bahagya lamang nagising si Camila na hindi naman nagulat sa pagkakita kay Brandon. Pasensya na kung nagising kita. Bakit hindi ka pa natutulog, Brandon? Umupo ang dalaga upang makapag-usap sila ng maayos. Binabantayan kita, Camila. Patawad. At naging padalos-dalos ako kanina. Natakot kita. Pero kailangan kong gawin yun upang masindak sila at hindi tayo maliitin. Paliwanag niya at muli na namang hinaplos ang kamay ni Camila. Maaari ba akong magtanong sa'yo? Oo naman. Ano ba ang gusto mong malaman? Ang Samuel na binanggit mo kanina, siya ba si Samuel Legaspi? Leader ng Stellar Gang? Paano mo nalaman ang pangalan ng sindikatong yun, Camila? Halos 8 taon nang nakararaan. Nagtatakang tanong ng binata na humarap pa upang tingnan ang kaniyang mga mata. Hindi na nagawa pang magsinungaling ni Camila at ipinagtapat dito ang totoo. Isa rin ako sa mga kabataang inengganyo nila noon na sumali sa grupo, Brandon. Ano? Baka sa mukha ni Brandon ang labis na pagkabigla. Hindi niya akalain na ang isang napakagaling na abogada at kauna-unahang babaeng bumihag sa puso niya ay miyembro ng sindikatong tinugis niya noon. Nahihiyaman, nagpatuloy pa rin si Camila sa pagpapaliwanag ng kanyang sarili. Ulila na ako ng lubos, Brandon, at tinabando na ako ng mga kamag-anak namin. Hirap na hirap ang buhay ko noon na hindi malaman kung saan ako kukuha ng makakain. Hanggang sa nilapitan ako ni Samuel dahil napagkamalan niya akong pulubi. Binigyan niya ako ng isang supot ng pagkain at pera. 14 na taong gulang pa lamang ako noon na walang muwang sa mundo. Ang sabi niya, magbabago ang buhay ko kung sasama ako sa kanya. At sumama ka sa kanya? Malungkot niyang sabat na para bang pinagbagsakan ng langit at lupa. Alam niya kung gaano katuso ang walang hiyang si Samuel at panigurado niyang naangkin na nito ang pinaka-inaasam-asam niyang si Camila. Natitiyak niyang pinaikot nito ng husto ang dalaga, lalo na at minor de edad pa lamang ito. Nang matagpuan niya. Kailangan kong sumama, Brandon. Kailangan kong kumapit sa patalim para mabuhay. Nais pa sana niyang magpaliwanag subalit tuluyan ang nawalan ng gana si Brandon. Kung gaano ito kabilis na nahumaling sa dalaga, ganoon din kabilis na naglaho ang paghanga niya. Magpahinga ka na, Camila. Maaga ulit tayong babalik doon para kausapin si Samuel. Marahil isang kapanapanabik na tagpo ang matutunghayan ko bukas. Tumayo na ang binata at nagtungo na sa pinto, ngunit muling nagsalita si Camila. Kasalanan ko bang piliing mabuhay dahil pinanganak akong ulila? Para maliitin mo ako ng ganyan? Wala akong sinabing ganon. Ang hindi mo pagsasalita. Katumbas na rin ang pagdududa mo sa pagkatao ko. Na para bang may kasalanan ako. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung opinyon mong yan, Camila. Magtrabaho na lamang tayo ayon sa obligasyon ko at prinsipyo mo. Tuluyan nang lumabas si Brandon. Dama ni Camila ang pagkadismaya nito sa kanya. Kinaumagahan, pansin ni Camila ang pagiging tahimik ni Brandon, maging ang pagdistansya nito sa kanya. Hindi niya lubos sa kalain na ang pagnanais niyang layuan siya ng binata, ganoon lamang pala kasimple.
Ang malaman nito ang lihim niya lamang pala ang solusyon. Subalit, bakit siya nakakadama ng sakit sa puso na para bang tinutusok ito ng matalim na kutsilyo? Nang mga oras na yon, hindi pa rin kasi niya matanggap na minaliit siya ng binata. Habang nagaantay sa tagpuan ay walang Samuel na dumating upang sila ay harapin. Si Aurelio nakakalaya lamang ang naroon na nakatakip pa ang muka. Bitbit nito ang 3 binatang sinasabing dinukot ng sindikato. Mga bata, sige, sabihin niyo kay Senator at sa magandang kasintahan ito ang dahilan kung bakit kayo naririto sa kuta namin. Nagsalita naman ang isa sa mga binata. Hindi kami dinukot, kusa kaming sumama rito. Ang sabi ni Pinunong Samuel, ibibigay niya lahat ng pangangailangan namin. Pero gagamitin nila kayo para magtulak ng droga. Maaari niyong ikapahamak ang bagay na yon. Mabilis na lumapit si Camila sa mga binatilyo na kinagulat ni Brandon. Inaasahan na ng mga kasama nilang sundalo na lalapit ang senador upang pigilan ito katulad ng ginawa noon kahapon. Subalit, nanatili lamang na nakatayo ang binata at sumenyas pa na huwag nang makialam. Sumama na kayo sa amin. Pangako, ako mismo ang magdadala sa inyo sa lugar na magiging maayos ang buhay niyo. Sa kabila ng pamimilit ni Camila, hindi pa rin niya nakumbinsi ang mga bata. Yan din ang sabi ng mayor sa amin. Ngunit nanatili lamang yung mga salita niya. Sapagkat wala rin silang tigil sa panguhuli sa tuwing kami ay nasa kalsada. Wika ng nagngangalit na binatilyo. Sumagot rin ang isa sa mga ito ng pabalang sa dalaga. Huwag mo na kaming intindihin dahil kailanman hindi mo mararamdaman ang pinagdaanan namin. Nang mga oras na yon, walang pag-aalinlangang sinampal ni Camila ang binatilyo. Sino ka para magsalita ng bagay na yan sa akin? Wala kang alam, bata! Camila. Sa pagkakataong iyon, sumabat na si Brandon at inawat ang dalaga. Pero bago pa siya makapagsalita, muling sumabat si Aurelio. Naalala ko na. Hindi ako pwedeng magkamali. Ikaw si Camila. Natitiyak kong matutuwa si boss na muling marinig ang kanyang munting alaga. Agad niyang dinayal ang cellphone upang tawagan si Samuel at ni-loudspeaker pa upang marinig ng lahat. Boss, hindi ka maniniwala pero narito ang munti mong alaga kasama ang senador. Mabilis na sumabat ang nasa kabilang linya na si Samuel. Si Camila, anong ginagawa niya dyan? Bakas ang pagtataka sa boses niya. Saka sumagot muli ang tauhang si Aurelio. Mukhang kakalabanin tayo ng dagang to, boss. Mabuti pa itumba ko na. Naputol na naman ang pagsasalita nito dahil sa utos ng boss nito. Ibigay mo sa kanya ang cellphone at kakausapin ko siya. Naka-loudspeaker ang cellphone ko, boss. Naririnig ka niya. Pabiru pang sagot nito, kaya't nag-init bigla ang ulo ni Samuel. Sundin mo ang inuutos ko. Bago pa ako pumunta dyan at bawian kita ng buhay. Mariin nitong pagbabanta, kaya agad na iniabot ang cellphone kay Camila. Si Brandon naman na tahimik lamang at nagaantay ng mga susunod na mangyayari ay napaisip na marahil sanay naman na pala si Camila sa karahasan. Dahil nga lumaki ito sa poder ng sindikato, kaya mga pagbabantang katulad noon normal lamang. Nagkamali siya sa isiping natakot ito sa kinilos niya noong una silang humarap para makipagnegosasyon. Hindi ko gustong marinig ang boses mo. Oo, hindi dapat ako narito, pero kukunin ko ang mga kabataang dinukot mo. Sinungaling, pinapaikot niyo lamang ang kanilang mga ulo. Kasama ko ngayon ang pinakakinatatakutan niyong si Brandon Marasigan. Tutugisin niya kayo at uubusin ang sindikatong tinayo mo. Hindi man naririnig ng iba ang sagutan ni na Camila at Samuel, hindi alintana,
na nagtatalo ang mga ito. Muli na naman tuloy bumakas sa mukha ni Brandon ang paghanga sa kinilos ng dalaga, maging ang mga binitawan nitong salita. Walang dudang bukod sa matalino ay may angkinding katapangan ang dalaga. Naggitngit naman sa galit si Aurelio dahil sa pambabastos ni Camila sa kanilang boss. Ang lakas naman ng loob mong pagbantaan ng ganyan. Ang taong nagpakain at nagbihis sa iyong babae ka. Akma niya itong pagbubuhatan sana ng kamay, subalit mabilis na humarang si Brandon, sabay tutok ng baril sa lalaki. Mabuti pang huwag mo nang ituloy. Kung ayaw mong pasabugin ko, ang ulo mo ngayon din. Nag-atrasa naman ang tatlong binatilyo sa takot na makita ang eksenang yun. Huwag niyo po kaming sasaktan. Ayaw po naming mamatay. Naiiyak na sambit ng mga ito. Hindi kayo masasaktan kung sasama kayo sa amin, mga bata. Makinig kayo sa akin. Ako mismo ang nangangako sa inyo na tutulungan ko kayo. Bakas ang sensiridad sa mukha niya, kaya naman napapayag niya ang mga kabataan. Sasama po kami. Huwag niyo lang po kaming sasaktan. Naglapitan ang mga ito kay Camila, kaya't lalong nagalit si Aurelio. Isa kang traitor! Heto, kausapin mo na ang magaling mong amo. Siya mismo ang nagsabi na isama ko na ang mga bata. Binalik nga ng dalaga ang cellphone. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, nag-atrasan na ang mga ito. Matagumpay na naiuwi nila ang tatlo sa mga kabataan, kaya tuwang-tuwa si Camila. Pagbalik sa kubo na kanilang tinutuluyan, muling nanumbalik ang pagiging maalalahanin ni Brandon kay Camila. Ito pa mismo ang nagdala ng pagkain ng dalaga na kinagulat naman ito ng gusto. Brandon, pero palabas na rin ako. Walang tao ngayon dito sa kubo. Tayo lang. Dahil pinapamanman ko sa kanila na alamin kung saan maaring tinatago ang mga batang naiwan. Bahagyang natahimik ang dalaga dahil noon lamang ulit naging ganoon sa kanya si Brandon. Hindi ba delikadong tayo lang ang narito? Paano kung sumugod yung mga kalaban mo? Hindi ba't ako ang magaling na si Brandon Marasigan? Bakit naman ako matatakot, Camila? Sa'yo ng bibig ng galing na ako ang tutugis sa kanila at uubusin ng mga walang hiyang iyon. Napangiti ng malapad at matamis si Camila sa unang pagkakataon sa birong yun ni Brandon. Dahil tuloy doon, hindi napigilan ng binata na halikan ito bigla sa labi. Laking gulat tuloy ng dalaga sa kinilos ni Brandon at natulala pa. Muling gumuhit ang ngiti sa labi nito at hinaplos pa ang labi nito na inangkin lamang niya kanina. Talagang isa kang tukso na napakahirap pigilan, Camila. Saad pa nito na panay pa rin ang haplos sa mukha ng dalaga. Iniisip pa rin niya na wala na siyang pakialam sa nakaraan nito. Kung si Samuel man ang nakauna rito o kahit na sino pang lalaki, wala siyang ibang ninanais kundi ang mapasa kanya ang nag-iisang babaeng bumihag sa kanyang puso. Tuluyan ng pinakawalan ni Brandon ang matagal ng pagpipigil ng kanyang katawan na mula sa isang simpleng halik, mas naging mapupusok pa at naglalagablab ang kanilang paghahalikan. Pareho silang halos hindi na makahinga dahil sa walang tigil ang paggalaw ng kanilang mga labi. Unti-unti na ring lumikot ang mga kamay ng binata na panay ang haplos nito sa katawan ng dalaga. Hindi na rin naiwasan pa ni Camila na magpakawala ng mga ungol. Bakas na maging siya naliligayahan sa kanilang ginagawa. Ilang saglit pa ang lumipas, natagpuan na lamang ng dalaga na siya ay nakahiga na sa kama at wala ng kahit anong saplot, habang si Brandon naman nasa kanyang ibabaw at naghahanda ng angkinin ang kaniyang pagkababae. Brandon, mabilis na tumulo ang luha sa pisngi ni Camila sa ginawang yun ng binata. Labis naman ang pagtataka at maging ang pagkagulat ni Brandon dahil hindi niya lubos akalain na iyon ang unang karanasan ng dalaga.
Camila, first time mo. Napatango na lamang ang dalaga na wala pa ring tigil sa pagluha at pagkagat sa kanyang labi. Mabilis namang pinahid ni Brandon ang mga ito at masuyo pa siyang hinalikan bago muling nagsalita. Patawad Camila, hindi ko alam. Sabihin mo lang kung ayaw mo nang ituloy ito. At hihinto na ako. Saad pa nito na plano na sanang umalis sa ibabaw ng dalaga. Hinawakan naman ni Camila ang braso nito at inabot ang mga labi upang muli silang maghalikan. Ikaw na ang bahala sa akin, Brandon. Nais kong magpatuloy tayo. Gagawin kong lahat, Camila, upang hindi kita labis na masaktan, mahal ko. Masuyo niyang hinalikan ang noo ni Camila bago ito nagsimulang marahan na umindayog sa ibabaw ng dalaga. Napuno ng ungol at mga halinghing ang buong silid dahil sa mainit na pagtatalik ng dalawa. Pareho silang naligayahan sa pag-iisa ng kanilang mga katawan na parabang wala ng katapusan. Kinabukasan, mahigpit na magkayakap sina Camila at Brandon at bakas ang kaligayahan sa kanilang muka. Si Camila ang siyang unang nagising at agad na tinitigan ang kauna-unahang lalaki na umangkin sa kanyang pagkababae. Makailang ulit man kasi niyang itatwa na ayaw mapalapit kay Brandon, ang puso naman niyang matagal nang iniibig ang binata ay hindi na rin maikakaila. Matapos kasing magkaroon ng linaw ang pinagtagpi-tagbing impormasyon, napagtanto niya na si Brandon pala ang lalaking minsang nagligtas ng kanyang buhay. 7 taon na ang nakararaan. Sa gitna kasi ng pagtugis nito kay Samuel noon kasamang ibang mga kabataan sa isang silid, ay nag-iwan ito ng napakagandang mensahe na talaga namang nagbigay sa kanya ng inspirasyong mabuhay. Alam kong walang katulad ang naging paghihirap ninyo. Subalit hindi rito nagtatapos ang lahat, mga bata. Magpatuloy kayo at mabuhay. Maging malaya kayo at piliting baguhin ang kung nasaan man kayo ngayon. At kung sakaling magkaroon ng pagkakataon na kayo naman ang may kakayahang tumulong sa iba, huwag maging madamot at ibigay din ito sa kanila upang hindi na magpaulit-ulit pa ang ganitong paghihirap ng bawat isa, lalong-lalo na ang mga susunod na henerasyon. Naka-full battle gear noon si Brandon na maging ang mukha nito ay nakatakip, kaya naman hindi niya ito nakilala. 17 taong gulang pa lamang siya noon, habang ang general pa lamang noon na si Brandon ay 25 naman. Handa na sana silang ilikas noon sa isang truck, subalit lumusob sila Aurelio at nahiwalay ang 8 sa kabataan, kabilang si Camila. Ibinalik silang lahat sa kuta ni Samuel. 3 ang babae at 5 naman ang lalaki, na naging galamay ng pinuno, na ngayon at siya naman ay may kanya-kanyang grupo na sa iba't ibang lugar sa probinsya. Habang 2 naman sa babae ay naging libangan ni Samuel, tanging si Camila lamang ang nagkaroon ng lakas ng loob na makipagkasundo rito. Kung patuloy mo akong pag-aaralin hanggang sa maging abogado ako, magkakaroon kayo ng pagkakataon na malusutan ng batas. Gamit ang angkin kong talino, hindi ka magsisisi. Napatawa noon si Samuel nung una sapagkat ang batang dinampot kasi niya sa isang simbahan noong ito ay 13 taong gulang pa lamang, sadyang sinusubok ang kanyang pasensya. Sa lahat kasi ng kabataan, ito lamang ang may lakas ng loob na suwayan siya na sa bandang huli nakikipagkasundo pa. Kinuha mo na lang rin ako. Bakit hindi mo pa ako pag-aralin? Magbabanat ako ng buto habang nag-aaral, boss. Uwi ka nito habang naglilinis ito ng kanilang hideout. Tumaas naman ang kilay ni Samuel at nagsabing, Paano kung tumakas ka o magsumbong sa mga pulis, bata? Sa tingin niyo po ba maiisip ko pang gawin yon? Gayong isa lang naman akong ulila. Wala naman akong pamilya na pagsusulian ng mga pulis na yun. Ipinapangako ko na wala akong kahit na sino mang pagsasabihan nung tungkol sa inyo, boss. Napahit-hit muna ng sigarilyo sa Samuel bago ito sumagot.
Bahala ka sa gusto mong gawin. Pero oras na sumabit ako dyan, mabilis kitang ipapapatay. Naiintindihan mo ba, bata? Maraming salamat po, Boss Samuel. Hindi ka mabibigo sa akin. Pangako yan. Hindi mapigilan ni Samuel ang makadama ng kakaibang pakiramdam sa ngiting iyon ni Camila. At magmula nga noon, hindi man niya direktang sinusuportahan ito, tinitiyak niyang naibibigay niya rito lahat ng kailangan nito. Hanggang sa magdalaga na nga si Camila at unti-unting lumitaw ang angkin nitong natural na nagagandahan. Alam ni Samuel na halos doble ang agwat ng kanilang edad, subalit hindi niya mapigilang mabighani sa dalaga. Nasa 2 taon na noon sa kolehiyo si Camila nang suguri na nga sila ng grupo ng sundalo sa pamumuno ng kanyang mahigpit na katunggali na si Brandon. Hindi pumayag si Samuel na matangay ang paborito niyang alagang si Camila, kaya ginawa nito ang lahat upang maibalik ito sa kanyang poder na naging dahilan ng pagkadakip naman ni Aurelio. At habang naghahanda sa board exam, muling nakipagkasundo si Camila kay Samuel. May naisip na akong paraan para makalaya ang kanang kamay mong si Aurelio, boss. Kapansin-pansin ang pagdistansya ni Camila kay Samuel habang sila ay nag-uusap. Makailang ulit na kasing muntik na siyang galawin nito. Kung hindi lamang niya napapabilog ang utak nito. Boss, hindi ako katulad nila Angela. Alam mong wala akong alam sa pakikipagtalik. Hindi ka maliligayahan sa katawan ko. Isa pa, hindi ba't nais mong makalaya si Aurelio? Kung gagahasain mo ko, magugulo lang ang utak ko at baka hindi pa ako matapos sa pagiging abogado ko. Bakas ang takot sa pananalita ni Camila. Ngunit alam niyang kung magpapakita siya ng kahinaan, sasamantalahin lamang yun ni Samuel. Magaling ka talagang magpaikot ng ulo ko, Camila. Magpasalamat ka at mahusay si Angela sa pagpapaligaya sa akin. Siguraduhin mong mapapalaya mo si Aurelio o sa susunod ay hindi ka na makakatutol pa sa gusto ko. Alam ni Samuel na taktika lamang yun ni Camila upang siya ay tanggihan at hindi naman talaga epektibo ang pambibilog nito sa ulo niya. Sa loob ba naman ng halos 10 taon niyang kasama ang bata, parang anak na nga niya ito. Hindi nga lang niya tanggap ang katotohanan iyon. Gayunpaman, wala nang ibang mahalaga pa sa kanya kundi ang manatili sa poder niya, si Camila. At ano ang pinaplano mo, Camila? Nakahanap na po ako ng mga ebidensya at nagkikipag-cooperate na po ako sa mga abogado niya at natitiyak ako na makakalaya na siya. Nanatiling nakatitig muna si Samuel sa dalaga dahil alam niyang may pinaplano ito. At ano naman ang gusto mong kapalit? Palayain mo na ako. Gusto kong tumira mag-isa at mag-focus sa pagiging abogado ko. Matapang niyang wika, kaya naman nasundan ito ng malalakas na tawa ni Samuel. Ang aking paboritong alagang si Camila, nais na akong abandonahin. At sa tingin mo ba, papayag ako? Mas importante si Aurelio sa grupo mo, di ba, kumpara sa akin? Kaya mamili ka. Ang walang silbing batang inaruga mo o ang kanang kamay mo na muling bubuhay sa sindikatong tinayo mo. Natahimik na naman si Samuel dahil may punto ang dalaga. Totoo naman talagang walang ambag si Camila sa kanyang negosyo kumpara kay Aurelio. Sige, gawin mo ang gusto mo. Simpleng sagot nito na labis na ikinatuwa ng dalaga. Ngunit sa pag-iisa ni Samuel, hindi nito naiwasang magmuni-muni. Hindi niya kasi alam kung maaatim ba talaga niyang hindi na muling makita ang babaeng nagbigay sa kanya ng ibang perception sa buhay. Para kasing ang kabilang pagkatao niya na isang mabuting nilalang ay nasasalamin dahil sa naging pagtrato sa kanya ng dalaga. Bagamat ilag ito sa kanya dahil sa takot na gahasain ito, ay hindi naman maikakaila na siya ang una nitong tinatawagan upang ibalita ang mga magagandang nangyayari sa buhay nito, katulad na lamang ng makapasa ito sa board exam. Nakapasa po ako, Daddy Samuel!
Masigasig na saad ng dalaga mula sa cellphone. Noong una nagtaka pa si Samuel na marinig ang pagtawag sa kanya ni Camila. Subalit, ipinaliwanag nito na kaharap ng dalaga ang mga kaklase niya. Kaya hindi nito maaaring sabihin ang katagang Boss Samuel. Sa huli, napatawa tuloy ito ng labis. At biglang regalo, ibinili niya ito ng condominium na tinitirahan niya ngayon. May problema ba, mahal ko? Napukaw ang pag-iisip ni Camila nang si Brandon naman ang siyang magising at natagpo ang nakatulala ang dalaga sa kisame. Brandon, malambing niyang tawag at isiniksik ang muka sa dibdib ng binata. Hindi naman maitago ang kilig na nararamdaman ni Brandon dahil daman niyang nakuha na niya ang matagal niya nang inaasam na pag-ibig ng dalaga. Ipinagtapat ni Camila ang lahat tungkol kay Samuel, kaya naman naghahalo ang galit at pag-iisip nito na maaring maging ito may pagtingin din sa dalaga. Mukhang bukod sa pareho kaming matador at tuso, maging ang babaeng iniibig namin ay iisa din. Biro pa ni Brandon na agad namang tinutulan ni Camila. Hindi kayo magkatulad, Brandon. Napakalayo niyo sa isa't isa. Pero mukhang ikaw ang kahinaan niya, Camila. Handa ako, Brandon. Kung kinakailangang gamitin niyo ako para lamang mahuli siya, gagawin ko. Ano bang sinasabi mo? Siyempre hindi ko naman papahintulutan yun, no? Di ba ang sabi mo noon, kung may pagkakataon mang tumulong upang maputol ng ganito, gawin namin? Bakas ang pagtataka sa mukha ni Brandon, kaya't napangiti si Camila at ikinuwento nito ang katotohanan. Patawad kung hindi kita nakilala kaagad. Kung alam ko lang na ikaw pala yun, Brandon, hindi ako kikilos ng ganon. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging abogado ngayon. Ang mga salitang binigay mo sa akin, naging inspirasyon ko. Handa na ako sa kahit na ano, Brandon. Maging ang iyong alok na maging babae ako. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo, Brandon. Mahigpit na niyakap ni Camila ang binata na matagal na niyang hinahanap at alam niyang sa puso niya labis niyang iniibig. Hindi pa rin makapaniwala si Brandon na totoo na ngang naangkin na niya ang babaeng kinahuhumalingan niya at maging ang puso pala nito matagal na niyang pag-aari. Hindi niya tuloy mapigilang titigan lamang ito sa buong oras ng kanilang paglalakbay hanggang sa muli nilang marating ang kuta ng sindikato. At sa pagkakataong iyon, mismong si Samuel ang talagang humarap na sa kanilang dalawa. Kumusta ang pinakamamahal kong munting alaga, Camila? Hindi mo ba yayakapin si Daddy Samuel? Kalmadong nakaupo lamang ito sa lamesa habang si Brandon naman hindi binibitawan ang kamay ng kasintahan kaya't muling nagsalita ang lalaki. Mukhang napalambot din ni Camila ang batong puso mo, General. Hindi ko nahayaan pang makatakas ka sa mga kasalanan mo, Samuel. Sa pagkakataong ito, tinitiyak kong ikaw ang siyang mabubulok sa kulungan. Pagbabanta naman ni Brandon, kaya't napatawa si Samuel. Kahit ilang beses mo pa akong ipakulong, nariyan ang napakaganda kong abogado na tutulong para makalaya ko. Hindi ba, munti kong Camila? Nakangiti niyang wika bago nagpatuloy. Halika na, mahal ko, at bigyan mo si Daddy Samuel ng isang mahigpit na yakap. Inilahad pa nito ang kamay upang abutin ang dalaga. Mabilis namang itinago ni Brandon ang kasintahan sa likuran nito. Sa tingin mo ba, papayag ako na makalapit pa sa'yo si Camila? Brandon, hayaan mo kung kausapin siya. Pipilitin ko siyang sumuko. Hindi ako papayag, Camila. Nag-usap na tayo. Ikaw ang kukumbinsi sa mga bata at ipapaubaya mo sa akin ang pagtugis sa taong yan. Mariing pagtutol ng binata. Hindi naman inalis sa Samuel ang tingin sa dalawa at alam niyang bakas sa mata ng mga ito na tunay silang nag-iibigan. Kaya muli itong nagsalita. Camila,
Palagi mong tinatanggihan ang alok ko na gawin kang prinsesa ng buhay ko. Pero ang pagiging kabit ng taong yan ang pinili mo. Alam mo bang ikakasal na ang tarantadong yan sa anak ng kapartido niya? Nasaan na ang hinahangaan kong matalinong babae na kayang-kaya kong utuin? Si Camila, ang pakakasalan ko. Si Brandon ang siyang sumagot, kaya muling sumabat ang kalaban. Ikaw na isang kilalang tao, pakakasalan ni Camila. Isang babaeng putok sa buho, walang kamag-anak, walang pagkakakilanlan, at higit sa lahat, pinalaki ng leader ng sindikato. Ha! Sinong niloko mo, General? Mabuti pa ibalik mo na sa akin ang babaeng yan na hindi naman para sa'yo. Binunot pa nito ang baril sa katinutok kay Brandon bago muling nagsalita. Camila, tara na. Umuwi na tayo at huwag mong paniwalaan ang pinagsasabi ng lokong yan. Habang nakatutok ang baril kay Brandon, naramdaman niya ang pagbitaw ni Camila sa kanyang kamay bago ito humakbang papalapit sana kay Samuel. Mabilis naman siyang pinigilan ng kasintahan. Camila, huwag kang maniwala sa kanya. Totoo ang mga sinabi ko. Pagbalik natin, magpapakasal tayo. Pangako yan. Brandon, seryoso siya. Kapag ganyan yung mukha niya, ipuputok talaga niya yung baril. Kilala ko siya, Brandon. Kaya mabuti pa umalis ka na at isama ang mga bata. Ano bang sinasabi mo, Camila? Wala to sa usapan natin. Magpapaiwan na ako. Mag-iingat ka, Brandon. Mabilis na hinawi ni Camila ang kamay ng binata bago ito tumakbo patungo kay Samuel na agad siyang niyakap. Mabuti naman at nakinig ka sa akin, Camila. Nakangiting tinapik-tapik pa nito ang ulo ng dalaga na para bang maamong kuting. Pakawalan mo na ang mga bata. Paalisin mo na sila. Buong akala ni Camila doon na matatapos ang negosasyon, ngunit laking gulat niya nang bigla na lamang paputukan ni Samuel si Brandon. Brandon! Napasigaw ang dalaga, ngunit hila-hila na siya ni Samuel papasok sa loob ng kanilang kuta. Nagsimula na rin ang palitan ng putukan ng baril ng mga sundalo laban sa mga sindikato. Mabuti na lamang nakaiwas si Brandon, kaya dumaplis lamang ang tama sa kanyang braso. Habang naglalakad palayo, nasalubong ni na Camila at Samuel si Aurelio, na galit nang makita silang magkasama at nagwika ng, Boss, binalaan ko na kayo na ang babaeng yan ang magpapabagsak sa atin. Ba't ba hindi niyo ako pinapakinggan? Dalit namang sumagot si Samuel. Sabihan mo na ang lahat ng tauhan na magsilikas at iwanan ang mga kabataang hinahabol nila para madali lang tayong makatakas. Utos pa nito kaya tumutol muli ang kanang kamay. Para lamang sa babaeng yan. Samuel, ipagpapalit mo ang mga bata na mas tumutulong sa negosyo. Naputol ang pagsasalita nito dahil sumabat na naman ang leader. Sundin mo na lamang kung ano ang gusto ko. Hindi na ito nakapagpigil at sa pagkakataong iyon, itinutok naman ang baril sa tauhan. Subalit sadyang galit na rin si Aurelio kay Camila at itinutok rin ang baril nito sa dalaga. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Bago pa pumutok ang kanilang mga baril, umalingaw-ngaw na ang putok na mula sa pinto at si Aurelio ang siyang unang napuruhan. Ito ay mula kay Brandon na duguan ang balikat. Bitawan mo si Camila o ikaw na ang susunod kong papuputukan. Pagbabanta nito ngunit hindi nagpasindak si Samuel at pinulupot pa ang kamay sa leeg ni Camila at itinutok naman ang baril sa sentido ng dalaga. At sa tingin mo ba ay natatakot ako? Ikaw ang magbitaw ng baril at lumuhod sa harapan ko bago ko pasabugin ang ulo ng babaeng ito. Samuel, pakiusap. Mahal ko si Brandon. Pakiusap. Huwag mo siyang sasaktan. Hindi napigilan ni Camila ang mag-iiyak habang kinakausap ang taong nagpalaki sa kanya. Bakit mo pa kailangan na umalis sa poder ko, Camila? Hindi ba't masaya ka naman sa piling ko?
Hindi naman sana kita sasaktan. Pero bakit? Bakit ang hayop na yan ang napili mo? Pakawalan mo na si Camila. Huwag mo siyang idamay dito. Tayong dalawa ang magtuos rito, Samuel. Dahan-dahang binaba ni Brando ng baril at lumuhod upang sundin ang gusto nito. Kaya naman, ibinaling ni Samuel ang baril sa lalaki at handa nang muli itong paputukan. Nagpumiglas tuloy si Camila at tumakbo papalapit sa kasintahan. Gusto mang kalabitin ni Samuel ang baril upang patayin ang dalawa, ngunit hindi niya magawang saktan ang dalaga at napapikit na lamang ang mga mata. Sa pagkakataong iyon, habang papalapit si Camila kay Brandon, siya namang paggalaw ni Aurelio na may malay pa pala at hirap na kumilos upang barilin ang dalaga. Hindi na naisip pa ni Samuel na gamitin ang baril upang pigilan ang kanang kamay niya at sa halip, tumakbo na ito ng mabilis upang iligtas si Camila. Magkakasunod ang pagpapaputok ng baril ni Aurelio at walang tigil ang pagtama sa likuran ni Samuel. Mabuti na lamang at naabot ni Brandon ang kanyang baril at ito na ang tumapos ng buhay ng kanang kamay ng pinuno. Samuel! Umalingaw-ngaw naman ang tinig ni Camila at umiiyak habang dahan-dahang inalalayan ni Samuel na nagtamo ng hindi mabilang na tama ng baril na mukhang tumagos pa sa dibdib nito. Pero sa kabila noon, pinilit pa rin itong magsalita. Camila, gusto kong marinig na tawagin mo ulit akong daddy. Ako, ang daddy mo, di ba? Sige na, bago ako bawian ng buhay. Gusto kong marinig yun. Gusto ko lang naman na sumuko ka na. Ayokong mawala ka, Daddy. Daddy Samuel. Labis ang pagluha ni Camila habang yakap ang nag-iisang taong nag-aruga sa kanya. Napangiti naman sa Samuel at marahang hinaplos pa ang muka ng dalaga. Mahal kita, Camila. Salamat. Salamat, anak. Samuel! Mahigpit niyang niyakap si Samuel bago ito tuluyang malagutan ng hininga. Camila, kailangan mo na siyang bitawan. Pagpasok ng mga kasamahan natin dito, natitiyak kung may kasama silang media. Walang dapat na makakita rito. Halika na. Brandon! Mabuti siyang tao, Brandon! Mabuting tao si Daddy Samuel! Si Brandon naman ay siyang niyakap ni Camila ng mahigpit. Kaya naman inalalayan niya na itong makatayo. At katulad nga ng sinabi ng binata, ay sunod-sunod na ang pasok ng media pagbukas ng mga sundalo ng pinto. Walang tigil ang pag-click ng mga lente nila na naka-live pa ng mga oras na yon. Naging malaking usapan ang sinasabing makapigil hiningang pagliligtas ng isang senador sa batang abogada. Kaya naman, kaagad na nakipag-usap ang fiancé ni Brandon sa kanya. Ang totoo niyan, ayoko naman talagang magpakasal sa'yo, Senator. Si Papa lang naman tong may gusto. Napakaganda niya, di ba? Casual na biro naman ni Brandon na halatang magkaibigan naman ang dalawa. Ay, isang drama ng eksena niyo sa TV. Para tuloy ako ang kontrabida. Malaya ka nang sundan si Warren sa US. Hindi na kita pipigilan pa. Habang nagbibiruan ang dalawa, siya namang pagpasok ni Camila na agad sanang lalabas. Pasensya na, hindi ko alam na may bisita ka. Agad namang tumayo ang dating fiancé ni Brandon at lumapit kay Camila. Hello, ako si Marie, kaibigan ni Brandon. Finally na-meet na kita. Naku, seryoso ka na ba talaga sa desisyon mong pakasalan ng lalaking yan?
Marie, huwag mo namang takutin ang girlfriend ko. Mamaya hindi pa umuo sa akin yan eh. Nauwi lamang sa tawanan ang